ng batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. Ito po sa mga makakasama po natin today. Siyempre, ang nagpakilala na sa atin dito, siyempre, ang programa pong Alagad ng Batas, sapagkat sila po ay tumutulong sa ating po mga pulis at sundalo sa tamang pamamaraan po ng paghawak na pananalapi, ng kanilang mga pera pinagpaguran. Of course, kasama po natin ang AMSLAI. At nandito po sila ngayon ay tatlo po ang ating po makakasama for today para po ipaliwanag po sa atin itong AMSLAI. Kasama po natin si Sir Raymond Sinolasco, Area Operation Manager po ng AMSLAI. Sir Raymond, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Yes. At si Ma'am Cherry Lou Maris, Branch Head Office Branch po ng AMSLAI. Ma'am Cherry, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Glenn, tsaka po sa mga lahat ng sumusuporta ng programa mo, Sir Glenn. Okay, si Kuya Louie Librada, Marketing Specialist po ng AMSLAI. Sir Louie, magandang hapon. Magandang umaga po sa lahat Ayun. ng mga nakikinig. Ayun, okay. Ano ang AMSLAI? Kahit na nakasama na namin kayo, paliwanag nyo, ano yung AMSLAI? Ang Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated was born in 1956, sir. And it was created by a group of military men to cater sa needs po ng pautang and pagde-deposit, sir. Sa at first sa Philippine Air Force, but currently in most AFP and PNP services right now. Okay, yung palang kasaysayan. So dito, Ma'am Jerry, itong mga kasabay kasi isa po kayo sa branches po ng AMSLAI. Mula ako nagsimula ng 1958 hanggang ngayon, kumusta na po siya? Mula po na nag-start kami 1956, Sir Glenn, lumago yung kapital ng AMSLAI para po maservicean namin, sir, yung lumaking pamilya, sir, ng AMSLAI na sinaservice namin. Yung nabanggit nga po kanina ni Sir Raymond, yung AFP and yung PNP po. Okay, of course si Kuya Louie. Kuya Louie, bilang siyempre dito sa mga ano ang pinakamagandang yung kakaiba dito sa AMSLAI kumpara sa ibang na kailangan ay sumali yung mga nasa halin ng PNP at AP. Ano yung kakaibang kinikater nyo sa mga miyembro ng PNP at AP na gusto po maging miyembro? Okay, maraming salamat po. Sa AMSLAI po, kung madalas po kaming nakikita na nag-i-info drive po sa mga camps ng PNP at AFP. So, dito po, ang plano po kasi ng AMSLAI, isa po sa mga advokasya ng AMSLAI, is magkaroon po tayo ng tinatawag na culture of savings sa ating mga katropa sa PNP and AFP. So, maaaring naintindihan din po naman kasi natin na yung peligro at hirap ng trabaho na kinakaharap po nila sa araw-araw, kung kaya't maaaring nalilimutan po nila ang or hindi man masyado napapansin ang to properly manage their money. So yan po ang madalas po naming ini-introduce sa aming mga info drive, sir. Ayun. Okay. Sir Raymond, dahil po kayo po isa area manager, ito pong mga ganito pong mga programa po ng AMSLAI, gaano na kaganda yung naging benepisyo sa bawat pamilya ng pulis at sundalo na sila po ay natuto na mag-ipon at magtiwala sa AMSLAI. Sir, I'm glad you asked that, sir, kasi if I can add po dun sa nasabi ni Louie, actually we're now offering the membership up to the families po ng mga, for example, our listeners and viewers sa mga pulis. So yung mga families and mga anak nila, pwede rin pong maging member ng AMSLAI. Okay. And actually, for our last dividend, for our last 12 months, we declared 10%. So, isa po tayo sa pinaka-competitive and pinaka-accommodating sa mga deposits. So, dito Ma'am Cherry, dito sa kanya po mga programa na mula nang ito ay may tatag, yung paglawak nito, ilang branches na ba sila all over the Philippines? We already have 22 branches nationwide, Sir Glenn. 22 branches. So, lahat yun ay talagang nakikita po ng mabuti po ng AMSLAI? Yes, sir. So, lahat, sir, ng mga camps and units of PNP and AFP, sir, nandun si AMSLA, sir. So, since online naman kami, sir, kung, di ba, alam naman natin na yung mga kasundalahan at kapulisan, na-assign sila from one place to another place. So, kung mag-transact sila
ng transaction nila sir for NCR, magagawa din po nila sir sa ibang branch natin. For example, sabi mo nga, ano ba, example lang ha, naka-assign sa bundok, tapos meron namang internet doon. Tapos naisip niya, gusto ko magpa-member ng AMSLay, paano ko magiging online application ko, anong gagawin? Actually sir, naka-up na rin po yung website natin. So yung mga information and mga downloadable forms available na rin po doon. So Ayun. pwede na rin po sila mag-inquire with regards to requirement for their memberships. Ayun. Yung pala Sir Louie, ano? So, ibig sabihin, dati, pupunta pa ng office, para ngayon, online na siya. Yes, sir. Online na siya. Pero for example, wala siya, okay lang ba yung mag-fill up sa kanya, yung kanyang anak niya? Sabi, anak, nag-text lang, anak, ipamember mo tayo ako sa AMSLay, wala akong internet dito, kumbaga text lang. Pwede ba yung anak mag-fill up para sa kanyang magulang? Actually sir, as a matter of security rin Yes po. po nung client, we want the client himself to really fill okay. up. Actually sir, part yung handwriting niya dun sa information na important po dun sa fini-fill up. So, yun po, talagang kailangan po pumunta yung principal and to accomplish the membership cards. Security rin sir po ng all members po yan. Pero idagdag ko na lang din sir, no? Lalo na sa mga PNP, mga active at saka AFP po. Isa po sa mga services na binibigay po ng AMSLay ay yung pagpunta na po namin sa loob ng kampo. In case na plano po nila pa-member sa amin. So, kayo na mismo ang lumalapit sa kanila. Yes, sir. Ipinapaunawa ninyo. Yes, sir. Yes, Yun ganon. Okay, what about yung ano, di ba? Halimbawa, nag-aaral pa lang bilang mga mismong criminology, pwede na ba silang makausap na, pwede ba kayo magkita na sa kanila? Kasi sa pag-enroll mo na lang ng pagiging pulis, okay ba yun? O kailangan muna nasa serbisyo ka na bago sila hikayatin na ipaunawa sa kanila yung kahalagaan ng AMSLay? Yung pagpapaunawa, Sir Glenn, pwede na namin gawin at the early stage of their career, sir. Siyempre, nagsisimula habang nag-aaral pa lang sila. Pero, sir, yung pagpapamember, dapat, sir, nasa service na po sila. So, ang pagpapamemberong ito, hindi naman po ito sa pilitan, pero kapag narinig nila, yung mismong benepisyong makukuha nila, nandun pa rin sa pulis at sundalo kung siya ay magpapamember. Yes, sir. Sir Correct Raymond? po, sir. Ang kagandahan pa po niyan, actually, sir, as of today Apo. and the next few weeks, we're still offering yung free membership po natin. So, kung meron po tayong mga interested na nakikinig po ngayon, I suggest you can go to the AMSLay website or the closest AMSLay office, and we hope you can be a member of AMSLay so that you can try our services na rin po. So, patapos na yung taon, ano ba yung mga naking accomplishment po ninyo sa AMSLay at mga plan po ninyo this coming 2024? So, for 2023, Sir Glenn, nationwide, sir, nag-conduct ng financial literacy po yung lahat ng branches para po ma-encourage yung mga hindi pa natin naging member. So, part nga po ng program ni AMSLay is to offer free membership po for AFP and PNP po, including their spouses. So, isa yun, sir, sa naging programa ni AMSLay. Ayun. Sige po, okay po. We also have our one of our flagship products, which is the Bawat Miyembro Milyonaryo. Ayun. It's a guaranteed payout. For the history of the products, 100% payout po kami. And ang kagandahan po nun, it's one of the unique products of the savings and loan because it's Insura-Vest insurance investment type of product. So while it's open, while the person has an account, ibig sabihin insured po siya at the same time. So he's investing and insured po yung family po niya. Sir Louie? Halos ganun na rin po, no? Ang pinakamalaki talaga, sir, yung free membership na binigay po namin sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Dumami po ang ating mga members na naging aware para mas pangalagaan ang kanilang mga savings. Okay. Okay. Tanong ko lang, kung miyembro ka na dun sa ibang ganitong uri din ng inyong sa ganitong uri po yung office, kung member na sa doon, pwede pa ba siya maging member sa inyo? Kung baga dalawa siyang miyembro, hindi ko na babanggitin yung ibang ano. Kung member na sa doon, member pa siya sa inyo, okay lang ba yon?
Opo Sir Glenn, pwede po yun. Mas Pwede. ini-encourage nga rin din po namin na hindi lang po sa iisang SLAI sila mag-member. Kasi privilege yun sir nung mga AFP and PNP personnel po natin. Ayun. Oh. So ano naman yung doon sa inyo pong mga naging miyembro na sila at siyempre miyembro sila, active, naging tapos nagretiro. Kumusta sir? Ano yung pasasalamat lahat naging miyembro sila ng AMSLAI iban yung mga mismo na encounter. Opo. Actually sir, based on our membership, most of our yung mga nagiging members in their active years have continued to avail of our services. Ang kagandahan, like nung nasabi nga po ni Miss Che kanina, ang kagandahan kasi ng mag-member ka ng maraming SLAI or financial organizations is you can compare and take advantage nung mga rates na binibigay, which is kind of exclusive for the AFP and PNP. These same rates will not be available for the common, for example, people will work and avail of bank products. So, malayong-malayo po yung rates natin. So, malaki talagang benepisyo na maging member ng isang SLAI like AMSLAI. Yung paging membership, kapag namatay yung miyembro, transferable pa to sa pamilya, di ba? Tama? Yung kung may mangyari po sa member Yes. at meron po siyang deposit, mapupunta po yun dun sa dependents niya. Dependent. And kung naka-member naman na po yung mga dependents niya while buhay pa po si member, pwede naman po nilang ituloy yung membership nila with AMSLAI. And Oo. same benefit pa rin Sir Glenn yung makukuha nila habang buhay pa yung principal members. Ayun. At maliban dyan, mukhang meron pa kayong mga pa-contest, ha? Meron ba mga nanalo? Dati kasi di ba may parapol sila? Sino bang pwede magbasa ng parapol ninyo? Ha? Yes sir, yes sir. Ano ba ano ba itong parapol nito? Papaliwanag mga sa amin to? Actually, nung nakaraang month or this month, ma'am Chair, naimbitahan po kami ng PNP Training Service na magkaroon ng service booth nung sa kanilang week-long anniversary. Ayun. So, isa po sa ginawa po namin is magbigay na rin po ng konting papremyo sa ating mga personnels ng PNP Training Service. Ayun. And actually, ipa-flash po natin sa ating screen yung tatlong nanalo po sa PNP Training Service po. Ito po sila. Ayun. Sino sila, ha? Sige, basahin mo na lang natin Okay. habang pina-flash. So, ang third prize winner po natin, si Patrolman Prado Victor. Ayun. 3D keto natin. Ang second prize po natin is si Police Executive Master Sergeant Dait Ofelia. Ayun. Isang camel desk pan po. At ang ating first prize ay si Sir Santos Christian. Isa pong 20-liter microwave oven. Ayun. Congratulations, ha? Congratulations. Very good. Sa mga susunod, marami pa yan, ha? Anyway, bago tayo tuloy magtapos, Sir Raymond, Ma'am Terry, at si Sir Luis, hindi gusto niyo pong batiin. Natin po mga tagapakinig po natin, tagapanood. Go ahead po, Ma'am Terry. Of course, Sir Glenn, binabati po namin lahat po nung nakikinig from the AFP and PNP personnel. Yung sa amin naman, Sir Glenn, sa Yes. AMSLAI, binabati po namin ang aming butihing chairman, Colonel Tadeus Estalilla, and ang presidente po namin, si Colonel Angel Tapak. Pati po yung lahat ng personnel from head office branch kung Yes. saan, sir, kami. So, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, okay. Kuya Raymond, I'd like to greet po yung boss po namin, si Colonel Leilani Casa. babae, ha? Opo. And of course, yung mga kasama namin sa Quezon City. So, hi sa branch and to my mom. Hi, ma'am. Ayun. Kuya Louie. Sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik po sa AMSLAI, aming mga miyembro, maraming salamat po sa inyong lahat. May birthday po akong babatiin. Sige, sir. sige. Go ahead. Happy birthday sa aking father, Ayun. Pangalan. Flaviano Librada. Ayun. Isa po siyang retired Air Force. Ganun pala. Happy birthday po, ha? Happy birthday! Ayun, Air Force. Okay, thank you so much, ha? At sana magtuloy-tuloy tayo, no? Sa inyo pong pagbibigay serbisyo publiko sa mga gusto pong magpemembro po sa AMSLAI. Ito po si Kuya Glenn Gatos, ha? Si Kuya Eric Fernandez ay nandito pa rin pa naman po siya, no? Hindi lang kayo magkasya na. Okay, sa pangalan po ni Kuya Jonas Pascual, Kuya Jeremy Bunaw, Ate Wendy Lahada, at kay Ate Rowena Solomon Maduma. Ito po si Kuya Glenn Gatos. At babalik pa ako maya-maya sa ating programang Serbisyo ng Agila. Happy weekend! Bye-bye po.